The fool says in his heart, "There is no God." They are corrupt, their deeds are vile, there is no one who does good. All have turned away, all have become corrupt. There is no one who does good, not even one. But there they are, overwhelmed with dread, for God is present in the company of righteous. Let us sing song of praise to God be the glory. Let us all pray. Dear Lord, we want to thank you this morning for your goodness and love. We praise you for who you are, the Almighty God, our Creator and Sustainer. We worship you with all of our hearts, exalting you above everything else in our lives. As we enter into your presence today, we praise that you will fill us with your Spirit. May we sense nearness and experience your peace
we are singing our call to confession para panalangin natin, hayaan natin ang Panginoon to search our heart. As Psalms 39 says, 22-24, search me, O God, and know my heart today. Search me and try me, and see if there is wicked ways in me, and lead in a way everlasting. Ikaw ang nakapagpapanibago ng aming mga buhay. Noong mga nakakaraan, Panginoon, marami kaming mga bagay na ginawa na hindi ayon sa iyong kagustuhan. Tulungan mo nga po ang bawat isa. Panginoon, ang makapagpanibagong lakas sa inyo. Lord of mercy and grace, your ways are not our ways. Your thoughts are not our thoughts. May mga bagay na hindi namin naiintindihan sa mundo ito. But in the moment that you embrace us, at ipaalala mo sa amin na kami nga ay inugasan mo na iyong banal na dugo, na kung sasabihin namin sa iyo ang aming mga kasalanan, kung kami tapat, buong katapatan mo rin itong ipapatawad at nagpapasalamat kami, Panginoon, sa dakilang pagmamahal mo at sa pagpapatuloy mo na gamitin ang aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Nag-iisip mo kami kaninang umaga at munang alakas upang may pagpatuloy ang mga bagay na hindi namin nagawa kahapon. Ikaw ang umahawak sa amin ngayon at pagpapatuloy na magiging kalakasan ka namin. Ang iyong buong kongregasyon na narito, Lord God, mula sa pinakamaliit na bata
Bestow upon us fruits of your Holy Spirit that we can serve the church and your people sa mga paraan na nais mo, Panginoon, ang mga kagustuhan, ang mga pagnanais, Panginoon, ang aming mga kapatid na ilapit ang kanilang buong pamilya sa iyo. Ano mang sitwasyon ang hinaharap ng bawat isa, meron bang problema, Panginoon, mga iniiling sa iyo, Lord God, hindi namin ito narinig. Ikaw po ang nakakarinig nito, sinasamahan lang po namin ng yes and amen ang mga panalangin na ito. Alam namin, O Diyos, ikaw po ang dirinig nito, lalo-lalo na sa mga nakaluhod sa harapan na merong special na pangangailangan. Tulungan mo po sila, Ama namin sa langit. At kung hindi nakapunta rito at nandun sa kanilang mga nakatayo sa kanilang mga upuan, Panginoon, pagpalain mo po sila. Hayaan mo po maintindihan nila ang kanilang pinagdadaanan. Hayaan mo po makaaral ang bawat isa sa bawat pangyayari sa aming buhay. Alam namin, O Diyos, tulungan ang pagmamahal sa bawat isa. At hindi mo kami pababayaan ang mga pinagdadaanan ng bawat anak, bawat pamilya, bawat ina at ama na nagkukumaho upang ipagpitaas sa iyo, Panginoon, ang pamilya. Masuporta ang mahina kahit pa ng mga anak na nasa ibang bansa at nagpapatuloy na tumutulong upang marating ang kanilang mga pangarap sa mga pamilya dito sa Pilipinas. Pagpalain mo po sila ng kalakasan upang sa ngayon, Panginoon, ay makapagtagumpay sila sa kanilang buhay. Panginoon, bigyan mo po ng kalakasan ang buong United Church of Christ in the Philippines, dito po sa Alicia. Panginoon, sabi mo na tinatawag mo itong Missionary Sending Church, Lord God. Sapagkat ito ang sa lahat ng kasimbahan na ito po, Panginoon, ang lahi na nag-umpisa ng pananampalataya nito, mga Tomas, maraming salamat. Bless them mightily, mga people, Lord God. Bless them mightily. Gamitin mo sila, Panginoon, kasama na yung mga taong narito. Ang mga pamilya ng mga Mario, Lord God. You've given them as stewards dito po sa loob ng simbahan ito. Tinawag mo po ito upang ipahayag ang mabuting balita. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang bawat pagsamba ng lahat ng Kristiyano nasa saan man sila, bawat pastor na nagtatrabaho para sa iyo. Ang aming mga bishops, Lord God, ang aming General Secretary, si Bishop Joseph Panginoon. Bless mo po siya ng kalakasan habang hinaharap niya ang mga pakikibaka, Panginoon, para sa iyo simbahan. Bless mo po ang aming mga kawin kumailan lang sa iyong harapan. Maging mabango sa iyo. Kasama na mga tumututo, Panginoon, at ang kanilang inaalay sa iyo. Gayon din ang choir, Lord God. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming corporate worship. Hayaan mong maging makabuluhan ang bawat panalangin
The first reading is found in the 2 Samuel, chapter 11, verses 1 to 15. It happened in the spring of the year, at the time when kings go out to battle, that David sent Joab and his servants with him and all Israel. And they destroyed the people of Ammon and besieged Rabbah. But David remained at Jerusalem. Then it happened one evening that David arose from his bed and walked on the roof of the king's house. And from the roof he saw a woman bathing, and the woman was very beautiful to behold. So David sent and inquired about the woman. And someone said, "Is this not Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite?" Then David sent messengers and took her, and she came to him. And he lay with her, for she was cleansed from her impurity, and she returned to her house. And the woman conceived, so she sent and told David and said, "I am with child." Then David sent to Joab, saying, "Send me Uriah the Hittite." And Joab sent Uriah to David. When Uriah had come to him, David asked how Joab was doing, and how the people were doing, and how the war prospered. And David said to Uriah, "Go down to your house and wash your feet." So Uriah departed from the king's house, and the gift of food from the king followed him. But Uriah is left at the door of the king's house with all the servants of his lord, and did not go down to his house. So when they told David, saying, "Uriah did not go down to his house," David said to Uriah, "Did you not come from a journey? Why did you not go down to your house?" And Uriah said to David, "The ark and Israel and Judah are dwelling in tents, and my lord Joab and the servant of my lord are encamped in the open fields. Shall I go to my house to eat and drink, and to lie with my wife? As you live and as your soul lives, I will not do this thing." Then David said to Uriah, "Wait here today also, and tomorrow I will let you depart." So Uriah remained in Jerusalem that day and next day. Now when David called him, he ate and drank before him, and he made him drunk. And at evening he went out to lie in his bed with the servant of his lord, but he did not go down to his house. In the morning it happened that David wrote a letter to Joab and sent it by the hand of Uriah. And he wrote in the letter, saying, "Set Uriah in the forefront of the hottest battle, and retreat him, that he may be struck down and die." This is Lord. The second reading is found in the book of Ephesians 3, verse 14 to 21, and it says, "For this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that he will grant you, accordingly in the riches of his glory, to be strengthened with might through his Spirit within you, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and the length and the depth and the height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may fill with all the fullness of God. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. To him be glory in the church by Christ Jesus, to all generations, forever and ever. Amen. This is the word of God. Let us hear the Message 2 song by the Temple Choir.
that is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered, "It would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how will they go among so many?" Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that left over, let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, "Surely this is the prophet who is coming to the world." Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to the mountain by himself. Blessed be the word of the Lord. Amen. Maupo na tayo. Today is Rural Life Emphasis Month. Ito yung last Sunday natin. This is the 10th Sunday after Pentecost, and it is also called Steward Sunday. Wala nang Stewardship Month, iba na yung nakalagay doon. Stewardship Sunday na yun. No? Napapanahon din naman siguro sa palagay ko yung binasa natin bilang pinamagatan ni Reverend Edelberto Andali. Binasa niya sa lahat ng mga manggagawa na ibabahagi namin sa araw na ito. Ang pamagat niya, A Miracle of Sharing. Nadalipay sa akanta ang napakuluan in the greatest love of all. Ang kinanta ni Whitney Houston, originally recorded noong 1977 by George Benson. Dahil ito'y ang kanta at naputar, mas nagbali ang kantunaan na tema, ang kanta hindi 1977. Yung film na The Greatest. The biopic of the boxer Muhammad Ali, hindi ko na ang kaset na yung magana. I believe, di ba, the children are future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to begin this year. Let the children's laughter remind us how it used to be. Kasi si Muhammad Ali, bilang bata sa panahon niya, nung nag-practice siya ng boxing, nagbalingan na nata, babae hindi pa nagtalag na, ibukod na abagi, ket kabailan. Dinagipatid na, imay sa abanag, na atakengwana, aginggaan ang bunudan na, ikalat. Babae, hindi pa nangidaton, ket panangipay na, ibagi, ket talento na, maadaan ng liquidad. Bata pa siya noon, kaya ito rin yung song niya. Mamati tayo, kadagit ubing, imilagro. Amen? Mamati tayo, imilagro. Nang naman tintulbek, imasakbayan. Isuda ti agtagikwa, ti pagarian tinangin. Nagit ubing, iti miracles of our life. Kahit na hindi sila nag-joke, but they make us smile, di ba? Pag naalala natin sila, lalo na yung ating mga salina. Sabi nga sa banal na kasulatan, isuda ti agtagikwa, ti pagarian tinangin. Kaya saan tayo maagbali, nakas kadakwada, kasi pakumbaba, si Papa kumbaba, saan tayo met kamasarakan, ipudno ang pagarian ni Diyos. Isun, gapuna, ang masapol na kitain,
luusan nyo, tipin, nga umay kanya, di upalitan nila, na nagitikas na dakwada, tinagtagwa, ti pagarian ni Diyos. Laglalipin tayo, adin nyo ang mga strength ni pagarian ni Diyos, di siya sino man, adi umawa, ti dayto yung pagarian, kasi ipanagawa, ti may samapin. Eleksyon tayo kita, Domingo, di public miracle. Kaaduan na ibagbaga tayo ang milagro, di panagpakan ni Apo Jesus, kalagi di agaro, 5,000 at tao, lalaki pa ilang adjay, ang may nilubigyan ni babae. Ngayon, di kinapupuna, ni milagro ni dayta nga istorya, kit milagro iti kinamang manang nibingay, the miracle of sharing. Iti tema, gagawan, kababalin, ken timaysa, kababalin, timaysa magbing. I-focus tayo dun sa bata, no? Na nagbigay. Maraming pwedeng maging sermon, dun sa verse 9, here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among many? Siguro kadagiti komentaryo, kadagiti upat na ebanghelyo, kanayon nga aramaten ni Jesus, dagiti upikas na dawan, ti pagarian ti langit, mainayon iti dayta. Nagbalita pa ay dagitoy kas instrumento o modelo para iti nakristyanuan na sursuro, ken hinamanaken. Siguro itis nasanto na surat, idilema na Jesus ken dagiti adalan na, ket no kasano da apakanin dagiti nagadu at tao 5,000 lalaki pa ilahin niya. Sabi nga kanina, tinanong ni Jesus si Felipe. Sabi niya, naku, 1 taong sweldo, kulang pa para makabayo lang. Nababayad, sabi niya kanina sa verse. Meron kang nagsabi sa mga talaga, na may sa mauping na lalaki dito'y anang balong tinima at tinapay kasi baga, ken duwa nga ikan. Inya sa tenta ni Jesus na dito'y, hindi niya na nakapagawin na kita tao, magrupo-grupo. Kalpasan na, inaran tinapay ken ikan. Nagyaman ti Apo, sana yung bunong kadagiti tao. Kaduan na, ang panangkita ket milagro ni Jesus. Ngayon kunaknit, sabi niya ni Pastor, tiubi, alalaki, tigapunan mo apay at milagro at kasama. Takinapugno, tiubi nga lalaki, tinangkakan, kadagiti tao, a boy who fed the 5,000, he offers his loaves of bread and 2 fishes to make the miracle happen. In the eyes of all the people and in the eyes of Christ, recognize the needs of the crowd. Nakita niya na kailangan ng mga tao ng ganitong milagro. But the boy responded, kaduan na kami, maliligtaon tayo akitain siya sino tinagbalin nga instrumento di dayta ang milagro. No apay ang natarapunan nagigit ang tao, kinadapay na bati sa mapulo, ket duwa basket anak na. Hindi naman nangamaniba na dahito ket puno ang milagro ang nagkapunin ni Apo Jesus. Nagitay theologian tayo kikitain dalamin eh. No kasano nga ang balin na maawatan tayo, na mabaling gayam, na ang milagro tayo. No? Iti daytoy ang panawin, lalo no dagiti biyag tayo, ket idagdagon tayo kini Apo. Lalo no dagiti tayo, magpaaramat kini Apo Diyos. Iti daytoy ang panawin, dagita Hudyo, kuna iti sibol ti istorya niya, history, nga haang nga mapan, kaday iti daldalan niya at kadayo, panagpagnalang iti alamatin dahil niya, o pay sasakyan, alamat sasakyan, iti soldiers, ti mga ramat na gijay. No, pagmagnalang niya tayo, di ko nada, tradisyon na nila, nga adda iti balon dagiti Hudyo. No, duwa, pinitalo nga tinapay, isday, balbal ninda. Ngayon, titay ka ng panawin, nagaduda. Imposible na awan iti balong nagitidan puma. Ngayon, sa salungsuden, no, sabi nga ng verse natin kanina,
yung dito sa verse 5, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. No? Tinanong lang na si Philip, sinalugsok na lang. Tapos naman testament ni Philip na, baka nabalo ni Philip eh. Yeah? Yung isumbat na, ay naku, sabi niya, it would take more than a half a year wages to buy enough bread for each one to have a bite. Tapos merong sabi, merong bata dito. Meron siyang tinapay na dala at 2 fish. Sabi niya. At pinaupo niya yung mga tao, no? At yun ang isa sa mga milagro na nakita ng commentary, no? Maraming nababasa tungkol dito ng mga pastor, ng mga theologian na kasi iglesia ken kasunidad ti Diyos ang naawakan ken na ibaon, aminisan tayo ang naimbag na ito'y. Ti ubi nga lalaki direksyon at daan ti basin na tarakon ang mabalita na ipaay, ngayon ti ipaay, nabailan na tinakan dagiti adu at tao. Ti basin na banag na itayo maipaay, kabailan na ken ti amin na kasapulan ti lumo, tabasit mato na ipaay ken na idaton tinagan ti ayak ken panangilala uray no basik at daan na ito'y tinakyan at ako'y pagkaipapanan ti biyag kas may sa tao ken hindi nalawlawa na sakupan ti biyag mamati ken komunidad, no? Yung miracle daw doon ay nasagit na ti ubi nga nangite kalpasan iti panagkararag ni Apo Diyos ken nasagit na ti amin nga puso, iti dayjay na panawin nga nakatudaw da. Nasagit na. Itinruar da ano, iti komentaryo. Itinruar da, yun ang iniisip nila na inilabas nila ang lahat ng kanilang pagkain at sumobra pa. Kaya kung this is stewardship month, pinapaalala sa atin ang batang ito na ang pagtutulungan, no? Pakikipag-isa, maliit man yan, no? Na ating iniaalay, lalong-lalo na sa mga mamaya, sa mga nangangailangan na itinatawag ng ating simbahan. Nagiging malaking tulong din pag pinagsama-sama. Amen ba yun? Amen, no? Palagi natin aalalahanin ang leksyon na mula sa batang ito at daan undas kay mga alay at tarakon para hindi bagbaginan. Dahil tarakon, hindi apanawin kay tarakon na hindi nakukurapay ang tao, barley, loaf, and fish. Ngayon na ipaay na adaan puno ang panagayat, humado, ken agluplubyas to ti bendisyon, when no parabor. Di pamati ang panagayat ti ubi. Challenge the crowd to offer and share what they have in the service of God and the people. In-usher ng ating Panginoon. May nilang din yun, masagit mo yung puso ng isang tao para magbigay siya, para i-share niya yung nasa kanya at hindi siya matakot na mawalan. That's a miracle. Sabi ng ating Mississippi Statement of Faith, we believe that God is at work to make each person a new being in Christ and the whole world God's kingdom, in which love, justice, and peace prevail. That the kingdom of God is present, where faith in Jesus Christ is shared, where healing is given to the sick, where food is given to the hungry, where light is given to the blind, and where liberty is given to the captive and the oppressed. That is our statement of faith. Paragraph 5. Nakikita niyo dyan. Kasi iglesia, kasi City, ipapaay kay ibibiyag tayo ipamati. Ayat kay panagserbi para iaming katatao, itinagan, ang pundo ang panagserbi. Mamati tayo at Diyos at trabaho. Babain kada tayo. Ibagang tayo man,
agtatrabaho ni Apo Diyos, babaeng kanya. Amen po ba yun? Amen. Tatlo ni Aya, hustisya. Tan nakin pinalintek, agayon nito'y lubong. Kaya kititunggal biya, tagpitat tao. Tamamanin kayo, apagarian ni Diyos, kahit maaddan ni pamanin ni Diyos, maipaay. Maagasan na hindi masasakit, mapakat na hindi mamisisin, maikatawa na hindi bulse, naging Ilocano lang, hindi binasak tatay niya esunet. Kahit mayawayaan, naging mapat kanigan, ken mairumen. Tindero alubong, ano naging ubing, hindi makabuso. Sa mga panahon ngayon, nakikita natin ang natin sa Diyos. Ken papaindaman, ikarbingan ka ang biyag. Inaldaw na ano, di matay. Ken may isang sakripisyo, may gapo, hindi ina-responsable. Apagtaingan. Ano naging ubing, ibig-imati inalanggas. Uba? Ken didigram, may gapo, ikinaako. Turay, ken daya. Lalalang dyan, gasa niya. Nagaduting ubing. Nasusurong ka nung di malibo, ma-inosente nga ubing, tinatay, waputi pisin. Hindi pa nagbintak ni bomba. Panakabaybayan, ken tinaawan, panakatamang, panangilala, ken panagaya. No, dapat kahit hindi natin sila maabot, we should always pray for them. Kasi ito lang yung kaya natin gawin. And if we are needs na matulungan ang mga taong ito sa pamamagitan ng mga kayamanan na mayroon sa atin, and be it. Gagamitin yan ng Panginoon. Tapos sa Cristo, remember the boy, his faith, his love. Kailan na tayo, asumumbat, alagikay, and awag, tiagdama ang panamin. Ipaay na, tinapay, and ikanabalon na, tapno'y pamatmat na itinubong, and kadagiti amin ng naadaan, when aglap na pasanan, amasapon na iburay, when ipaay danit, dagiti adda kadakwala, akas daton, pagyaman ni Diyos. Ken pagsirbi, kadagiti tattao nga daan aya, ken panangilala. Kastamin kuma kada tayo. Agyaman ni Kudo, apakaipapanan, tiday ko'y amilagro, itileksyon, may salaing, tiamot tayo, aramitin tayo ulit. Akas itinaramin, tiubing, alalaki, iti-eleksyon tayo. Do the miracles of sharing. Maging kaparte tayo sa lahat ng mga nangangailangan doon sa abot ng ating makakaya. Lalo-lalo na kung sa mga taong nalalapit sa atin, malapit sa atin, kadugo natin, hindi man malapit sa ating puso. Ngunit nangangailangan. For God can make such of what we offer. At adupay, itisumubli, siksik, liblib, maapaw na pagpapala para sa ating Panginoon. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Manalangin tayo. Tunay nga po, Diyos, na kaniyan, nagpapasalamat. Kasi ikaw ay palaging at work to make each of us an obedient Christ. And your world, God's kingdom. Punin mo kami ng pag-ibig, ng justisya, ng pagpapala, ng pag-asa, na ikaw po ay palaging kasama namin. May your healing be given to us, O Lord God. Sa pamamagitan ng aming mga kamay, gawin mo ang mga kamay, ang aming pangangatawan, ay iyong katawan upang magamit mo sa pagpapalaganap ng mabuting balita at sa pag-share ng kabutihan para sa iyo. Inataas ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Call to offering. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you.
sa aming mga puso, sa aming pag-uwi, Ama namin sa langit. Dinededicate namin sa iyo lahat ng aming mga kasama dito sa simbahan. O Lord Jesus, ang aming buong pamilya, pinakamaliit na bata hanggang sa